Sa harap ng mainit na issue ngayon, tungkol dito sa napapabalitang pagsama ni na Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa grupo ng supermajority na pinangungunahan ni Chis Escudero at makakasama ang mga pro-Duterte senators na sina Marcoleta, Padilla, Bongo, Bato, Jaime Marcos, Mark Villar, Camille Villar, nagiging issue ito. Kumbaga yung mga supporters ng lalo na ng mga dilawan at mga kakampings ng oposisyon, ang nalulungkot sila na magsusolo si Risa Hontiveros. Hindi nila sasamahan si Risa Hontiveros sa minority o kahit sa pagiging independent na senador. Sa halip, ang napapabalita, sasama sila Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa majority. Marami ang nagre-react sa ganitong issue. Napuprostrate daw sila. Bakit naman ganun ang ginawa nila Kiko at Bam? Si Kiko Pangilinan naglabas ng kanyang statement. Hindi naman official na statement, post niya sa kanyang social media, pero doon sa kanyang post, sinasagot niya itong issue na to. Sa isang lumabas na poster sa News 5, ganito ang pagkakasulat. They are free to say what they wish. Yan. Senator Kiko Pangilinan, July 10, 2025. Yan. So ngayon yan. Preskong-presko pang reaksyon yan ni Senador Kiko Pangilinan. So ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan dyan, they are free to say what they wish. Tungkol saan ba yung comment na yan ni Senator Kiko Pangilinan? They are free to say what they wish. Senator Kiko Pangilinan, July 10, 2025, sa kritisismo sa umano'y pag-anib niya sa majority block. O yan nakikita nyo sa baba. So ibig sabihin, yung comment niya na yan na malaya silang magsabi kung anong gusto nilang sabihin, komentaryo yan o sagot yan ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa issue nga ng di umano'y pag-anib nila sa majority na pinangungunahan ni Chis Escudero at kasama ang mga pro-Duterte. Yun. Pero may mas mahaba siyang post tungkol dyan. Babasahin ko mamaya, kaya huwag kayong aalis. Sabi ni Carl Massa, sabi ko na nga ba, udas yan. Di rin gagawa ng magandang mga yan. Hindi, pakinggan muna natin. Hindi pala pakinggan. Tingnan muna natin ang kumpletong post. Yung kasing gano'n na they are free to say what they wish. Maiksi lang yun. Mayroong mas mahabang post si Kiko Pangilinan. Sabi ni Kiko Pangilinan, basahin ko naniniwala ako na ang pinakamalaking laban natin ay ang laban sa gutom, korupsyon at kahirapan. This is a fight I have faced since I was a student leader in the 80s. It is a fight I will never abandon. Ayan. Anong ibig sabihin niya ni Kiko? Ang ibig sabihin niya, para sa kanya, ang mas importanteng consideration niya sa mga desisyon niya ay yung paglaban sa gutom, korupsyon at kahirapan. Yan daw ang matagal ng advocacy niya noon pa mang student leader siya. At kahit ang mga desisyon niya, tulad ngayon sa usapin ng sasama ba siya sa majority o sasama siya kay Risa doon sa independent block o kaya sa minority. Ang consideration niya ay yun. Tungkol sa kailangan ang priority ay yung paglaban sa gutom at kahirapan at korupsyon. Ito. Having said this, I have read reports, read posts on social media for and against. And I have been told of rumblings regarding political alignments. Critics say I will be selling out to the enemy should I pursue a certain path. They are free to say what they wish. Doon pala kinuha yun kanina. I did publicly express a willingness to work with all parties along principled boundaries to bring down high food prices and hunger. So, sa madaling sabi, ang sabi ni Kiko Pangilinan, nabasa niya nga daw yung mga ulat, mga reports, at nabasa niya yung mga post sa social media pabor sa
pabor sa pagsali nila sa majority, mayroon din kontra. At narinig niya daw, nasabihan na daw siya, nakarating sa kanya, yung mga criticism tungkol dyan sa balita na yan. Ang sabi ng mga kritiko sa kanya, na bininta niya na ang sarili niya sa kalaban, sa kaaway. Kapag ang ginawa niya ay sumama sa majority. O ang sabi niya, malaya silang magsabi kung anong gusto nila. Basta't ang importante sa kanya, ang anumang desisyon niya ay mapababa ang presyo ng mga bilihin at masolusyonan ang gutom. Yan yung sinasabi niya. I know who I am. I know what I stand for. My political track record is an open book. On the day I filed my COC, Certificate of Candidacy yan, last October, I stated in the COMELEC-sponsored press con in the PICC that should our people carry us to victory, I would work to address hunger. Walang kulay ang gutom. I likewise said that I was willing to set aside partisan politics so both the legislative and executive branches can work together effectively to deliver solutions. In this regard, I believe that what I ought to do amidst all the chatter, the brickbats, is to focus on what I said I would do and simply walk the talk. Nag-uusap-usap at mag-uusap pa rin kami ni Narisa at Bam. Kung ano man ang magiging opisyal at pinal na pasya sa Senado sa July 28, maninindigan pa rin tayo ng puspusan para pawiin ang gutom para sa magsasaka at mangingisda para sa mababang presyo ng bigas at pagkain. Yan. Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo sa post ni Bam ay ni Kiko? Malinaw naman dito, yung tono ng sagot ni Kiko, ang tono nun, kumpirmado na, nasasama siya sa majority. Sila ni Bam. Kumpirmado na yon. Kumpirmado na. Pinapaliwanag niya lang na sa kanya kasi, ang major na advocacy niya talaga, labanan ang gutom, labanan ang mataas na presyo ng mga bilihin, labanan ang kahirapan. Sa kanya, yun ang importanteng mga issues. Kaya, sabi niya, kung sa usapin ng pagsama sa majority, wala sa kanyang problema yon. Ang importante sa kanya, may isulong niya yung kanyang advocacy. Ayun yun. Kumbaga, sabihin na daw kung anong gustong sabihin, free daw ang lahat magkomentaryo sa kanya, basta siya, kung ano yung makakatulong sa advocacy niya, na yung labanan nga ang mataas na presyo ng bilihin, labanan ang gutom, labanan ang kahirapan, yun daw ang gagawin niya. Willing daw siyang isantabi ang partisan politics. So, ibig sabihin yung mga sinasabi nating pro-Duterte, yung mga ganon, hindi sa kanya yun. Pero, sabi niya, mag-uusap pa daw sila nila Kiko ay nila Bam at sa Carissa at ang final na desisyon ay sa July 2028. Yan yung sa July 2028 kasi doon talaga magbubutuhan. Pero ganito yan mga kabunyog, mga kababayan. Kung ang ating mga sinasabi ay makakarating kay Kiko at kay Bam, i-consider nila yan. Pero kung talagang desisyonado na sila, anuman ang sabihin natin, o sabihin ng mga netizens, o sabihin ng iba't ibang mga grupo, basta't sila, para sa kanila ni Bam, sa kanila kasi, sinasabi naman ni Kiko, sinasantabi nila ang partisan politics. Ang importante sa kanila, yung kanilang advocacy. Di ba? Yun yung lagi kong sinasabi pag-discuss ko eh. Maraming beses nyo na akong napanood, nag-discuss nito. Di ba yun din ang sabi ko? Na para kila Kiko at Bam, ang importante sa kanila yung advocacies nila. Ang advocacy ni Bam, education. Ang advocacy ni Kiko ay agriculture, hunger. Yun. Yun na naman ngayon ang statement niya eh. Yun lang naman yung laman ng statement ni Kiko. Na sa kanya, mula sa simula, ang importanteng laban para sa kanya ay labanan ng kahirapan, labanan ng gutom. Ngayon, sa pagsusulong niya ng laban na yan, willing siyang iset aside ang partisan politics. Ibig sabihin, yung mga sinasabi nating issue kay Cheese,
yung issue na makakasama ang Pro Duterte. Wala, hindi yun sa kanya. Ang importante sa kanya, yung kanyang advokasya, sabi niya. Yan. Anyway, ang sabi niya, kung ano man daw ang sabihin natin, we are free to say what we wish to say. Ang sinasabi lang ni ni Kiko, malamang ganun din ang pahayag ni Bam. Si Bam ganun din eh. Para kay Bam naman, babaguhin nyo, palitan nyo lang yung terminong laban sa gutom, laban sa kahirapan, labanan ang mataas na presyo ng mga bilhin, palitan nyo yun ng education. Yun naman ang paliwanag ni Bam. Kaya pareho lang yan. Yung paliwanag ni Kiko at ni Bam, pareho yan. Ang pagkakaiba lang, di ba, anong sabi ni Kiko? Ang sabi ni Kiko, mula sa simula, ang kanyang laban ay labanan ang kahirapan, gutom, at korupsyon. Hanggang ngayon, yun ang kanyang primary consideration. Paano yun isusulong? Palitan nyo yun. Kung kay Bam naman, ay kay Bam di ganun din. Mula sa simula, ang aking advokasya ay edukasyon. Kaya sa akin, importante sa akin, maisulong yan. Anong sinabi ni Kiko? Willing siyang isantabi ang partisan politics para lang maisulong ang kanyang advocacy. Ganun din naman si Bam. Willing din siyang isulong ang advocacy ay ang partisan politics, ay santabi ang partisan politics para sa advocacy. Tapos, anong sinabi sunod ni Kiko? Anong sinabi ni Kiko? Mag-uusap pa sila mag-uusap pa sila ni Bam at saka ni Risa. Ang final na desisyon ay sa July 28. Ano man ang maging desisyon niya, ano man daw ang sabihin sa desisyon niya, igagalang niya daw. Ganun din naman si Bam. Ngayon, yan mga kabunyog. Napofrustrate lang kasi ang iba, hindi pala iba, marami. Yun na nga ang problema. Ang kasama nila dito sa supermajority, sila Marcoleta eh. Yan ang problema. Yun yung kino-comment ko dito. Di ba? Ang comment ko dito ganito. Kung ang kasama sana ni Bam at saka ni Kiko, hindi sila Marcoleta, Padilla, Bongo, Bato, Aimee, okay sana eh. Problema ang kasama nila si Marcoleta. Si Padilla. Si Padilla, si Marcoleta, si Bongo, si Bato, yun ang mga kasama nila. Yan yun yung medyo problemado dun eh. Ang ginawa nila dito, si Chis Escudero kasi yung arkitekto ng lahat ng yan. Ay si Chis Escudero na numero 1 oportunista. Si Chis Escudero kasi kaibigan si Kiko. Si Chis Escudero kaibigan din si Bam. Sa katunayan, nakita ko yung mga pictures ni Kiko at ni Bam, pumunta sila kay Chis. Kasi si Chis Escudero, political dynasty yan sa Sorsogon. Ang distrito doon sa District 1, kapatid niya, ang congresswoman. Ang gobernador ng Sorsogon, tao ni Chis yan, si Hamor. Ang mayor ng Sorsogon City, mga Hamor, tao yan ni Chis. Ang halos lahat ng mga mayors ng Sorsogon City kay Chis yan. Kaya, tinulungan ni Chis Escudero si Kiko at si Bam, magkakaibigan yan. Ngayon, kailangan naman ngayon ni Chis Escudero ang tulong ni Kiko at ni Bam. Parang palitan lang yan ng tulong eh. Di ba? So ngayon, sasama si Kiko at Bam kay Chis. Ang problema kay Chis Escudero, oportunista nga. Ang ginawa ni Chis Escudero, para manalo siyang Senate President, kinuha niya yung pro-Duterte senator, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, Padilla, Aimee, Camille Villar, Mark Villar. So magsasama ngayon. Yung grupo ni Chis, ang grupo naman ni Chis, si Villanueva. Alam naman natin, galit na galit din ang marami sa atin kay Villanueva eh. Si Boy Dila. Makakasama nila Kiko at Bam si Boy Dila. Makakasama rin si Cayetano. Yan ang mga makakasama. Makakasama si Jinggoy. Yan yung medyo malungkot dyan. Kasi ang nangyayari, sasama si Kiko at Bam kila Boy Dila alias si Villanueva. Sasama rin kay Jinggoy. Sasama rin kay sa mga Duterte. Sila silang magsasama. Yan yung mangyayari diyan. Yan ang malungkot. Kung ang kasama man lang sana nila Kiko at Bam, kung ang kasama man lang sana kahit sila Lito Lapid, Loren Ligarda,
Tito Soto, Ping Lacson, Gatchalian. Pwede na yan. Pwede na yan. At least hindi man yan mga kapareho nila ng paninindigan. At least hindi naman mga pro Duterte. Dito pro Duterte ang kasama nila eh. Sa katunayan, magiging laban kaagad pagsisimula pa lang yung impeachment ni Sara. Totoo naman. Pagdating ng botohan diyan, boboto din naman yan si Kiko sa Kasibam based sa kanilang paninindigan o prinsipyo. Pero ang problema kasi, yung pagsama nila dun sa kampo ng Duterte, pinapalakas nila ang kampo ni Duterte. O tingnan nyo, ano ngayon ang mga positions ng tao ng pro Duterte? Si Marcoleta, Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan nyo yan. Kaya ang nangyayari dito, sa halip na pahinain ang kampo ng Duterte, pinapalakas nila. Kaya ang nangyari dito, ni Chis Escudero, oportunista. Si Chis Escudero, wala siyang pakialam yan, kung ano yan. Basta ang importante siya ang Senate President. Ganun si Chis Escudero. Kung lumalabas naman dito kay Kiko at Bam, wala na silang pakialam dyan kung Duterte yan, pro Duterte yan. Ang importante sa kanila, sabi nga ni Kiko, yung advokasya. Maisulong niya daw yung kanyang laban para sa labanan ang gutom, labanan ang kahirapan. So yun. Okay? Yan yun. Kaya dito medyo malungkot siyempre ang sitwasyon kasi ang inaakala ng marami lalo sa oposisyon, sasamahan ni Kiko at ni Bam si Risa, magsasama silang tatlo. Yun yung iniisip. Tuwang-tuwa ang marami nang nanalo si Kiko at Bam. Kasi, salamat, may kasama na si Risa. Ngayon, biglang nawala. Biglang nawala. Anyway, ang sinasabi naman kasi ni Kiko, ang importante sa kanya, yung advocacy niya. Yun daw yung priority niya. Si Risa Hontiveros nag-react na dyan. Sabi ni Risa, nauunawaan niya daw yan. Okay na lang daw yan sa kanya. Anyway, sanay naman daw siyang magsulo. Kawawa din talaga si Risa Hontiveros, Dati na nga siyang solo. Wala namang nanalong oposisyon noong 2022, di ba? Siya lang ang nanalo noon. Si Risa. Tapos ngayon, mayroon sanang nanalong dalawa pang oposisyon, hindi naman sasama sa kanya. Anyway, yan, mga kabunyog, mga kababayan, matindi talaga ang reaksyon kila Kiko at Bam dito. Dapat makarating ito sa kanila. Sana wag maging sensitive din sila Kiko at Bam sa comment ng mga tao. Kasi ang comment kasi ni Kiko, they are free to say what they wish to say. Ay medyo yun, hindi maganda rin. Dapat i-consider din kailangan kasi ni Risa Hontiveros ngayon ng katulong eh. Lalo pa inaatake si Risa. Grabe. Grabe. Kailangan ni Risa ng katulong. Nandyan na sana si Kiko at Bam. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ang isyong ito. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ano naman ito? Ang sinasabi naman natin dito, totoo naman yung sinasabi nyo. Si Kiko at si Bam, boboto yan, halimbawa sa impeachment ni Sara, siyempre hindi naman yan boboto pabor kay Sara. Ano naman tayo? Alam naman natin yan, hindi naman yan boboto pabor kay Sara. Kaya lang, sinasabi lang talaga natin na hindi magandang tingnan na makakasama nila si Marcoleta at saka si Padilla. Makakasama nila si Bato at si Bongo. Makakasama nila si Amy Marcos, si Camille Villar, si Mark Villar. Hindi. Ang samang tingnan. Ang samang tingnan. Pero tama rin kayo. Pagdating naman sa botohan, boboto naman yan sila Bam, saka si Kiko, may sa paninindigan nila. Ano naman yan? Pagdating naman ng botohan, halimbawa sa impeachment ni Sara,
Ano ito? Tingin ko naman, hindi yan boboto pabor kay Sara. Tingin ko lang. Ako naniniwala doon. Kaya lang, ang sinasabi ko nga lang, sa panahon kasi ngayon, kailangan kasi talaga makita ng mga tao na ang kampo ng Duterte ay tinatakwil na ng mga tao. Dapat ma-isolate ang kampo ng Duterte sa Senado. Ang ginawa nila, ang ginawa ni Cheese, yung kampo ng mga Duterte, pinalakas pa. Di ba? Oh. So anong mangyayari ngayon? Mamamayagpag na naman ang pwersa ng mga Duterte. Sa halip na madurog ang pwersa ng mga Duterte, namamayagpag. Di ba? At sasama pa doon si Kiko at si Bam. Ay di dapat sana sinabi niya kay Cheese, pasensya na Cheese. Cheese, hindi kami makakasama dyan kung ang kasama natin sila mga Duterte. O dapat ganun. Pwede ba Cheese? Iba na lang ang buuin natin. Total, makukuha mo naman ang mayorya ng boto. Kahit hindi mo kasama yan, sila Marcoleta, Padilla. Tayo na lang ang magsama-sama. Maghanap tayo ng ibang makakasama mo. Makukuha naman natin ang 13 votes. Yun ang problema eh. Di ba? Nakuha nyo yung punto ko mga kabunyog? Pwede naman kasing sinabi ni Kiko at ni Bam, kay Cheese. Cheese, 13 na boto ang kailangan mo. Kukunin natin yung 13 boto na hindi kasasama kila Marcoleta, Padilla, Bato, Bongo. Magbuo tayo ng bagong alyansa, hindi kasama ang Duterte. O di ang mangyayari sana, yung Duterte ang mahihiwalay. Dito ang nahiwalay si Risa eh. Di ba? Yung mga Duterte Black na senador na dapat mapahiwalay, napasama ngayon sa majority. Baliktad na. Sabi ni Pogi, dapat yung Duterte senators ang minority. Di ba? Pwede naman yung sabihin ni Kiko at ni Bam kay Cheese. Cheese, kailangan mo ng boto 13. O sige, titipunin natin ang 13 na boto nang wag nating kukunin yung boto ng Duterte senators. Kumuha tayo ng iba. O, di ba? Ganun sana. Ganun sana. Pagka ganun yung ginawa nila, kahit sumama sila sa majority, okay lang yun. Ay dito kasi, ang nakasama ni Kiko at ni Bam, sila Marcoleta. Yun yung nakakasuka. Di ba? Bagong alyansa dapat. Tama si Jackson Gab. Bakit? Ito, pangalanan ko kayo. Kiko, Bam, Risa. Si Risa pwedeng sasama sa kanila yun. Halimbawa, sabihin na natin si Cheese pa rin talaga ang gusto nila. Mapapasama nila si Gatchalian, Villanueva. Mapapasama nila dyan. Mapapasama nila si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, JB Ejercito. Mabubuo pa rin naman nila yung 30 na senador para lang maging Senate President si Cheese kung talagang gusto nila si Cheese. At least hindi kasama yung pro-Duterte Black. Dito, ang ginawa nila, pro-Duterte Black ang sinamahan nila. Tapos iniwan nila si Risa. Di ba? Ang tindi ng nangyari na ito. Mahirap unawain yun. Mahirap unawain. Sasama ka kay Marcoleta, sasama ka kay Padilla, sasama ka kay Bongo, sasama ka kay Bato. Di ba? Bakit hindi kayo nagbuo ng bagong majority? Hindi naman dito ang issue yung pagsama sa majority. Pwede naman silang sumama sa majority. Kundi, sino ba yung majority na sinasabi mo? Dito, ang sinasabi nilang majority, pro-Duterte. At lumabas dito, kawawa si Risa kasi sulo na lang. Yan yung malungkot. Yan yung malungkot. Ano yan? Kaya sana makarating ito kay Kiko at Bam. Total, July 28 pa naman ang desisyon. July 28. Ano pa, may magagawa pa dyan. Baguhin nyo ang alignment sa Senado. Baguhin nyo, may magagawa kayo. Anong alignments? Pwede kayong maki-alliance sa mga senador na kakampi ng administrasyon. Sino yung mga senador na yon? Yung magkapatid na Tulpo, Gatchalian, yun, administrasyon yan eh. Lito Lapid, pwede yan. Tito Soto, Lacson, pwede yan. Doon kayo makipag-alyansa. I-isolate nyo yung Duterte.
Ang ginawa ninyo ngayon, bumuo kayo ng alliance, alignment sa Senado kasama ang Duterte. Doon ang nakakasuka. Kahit anong justification ninyo ng mga advocacy, alam nyo ako mga kabunyog sa totoo lang. Ako, yan din ang sabi sa akin. Ako, hindi ako nananalo sa eleksyon, sa party list. Sa totoo lang, bakit hindi nananalo? Wala. Hindi ko sinasakripisyo ang prinsipyo ko. Ano naman kung hindi ako manalo, basta't intact ang prinsipyo ko, ganun ako. Sa totoo lang, mga kabunyog, ako, yung bunyog, wala. Wala. Hindi naman ako ang bunyog ay may prinsipyo. Parang Risa Hontiveros ako ang bunyog. Hindi ko isasakripisyo ang prinsipyo ko para dyan sa mga ganyan-ganyan na yan. Kahit hindi ako nanalo, nakita nyo ba sa akin na malungkot ako na hindi nanalo? O sige nga. Kayo na aking mga followers, kayo na aking mga viewers. Sige nga, sabihin nyo sa akin, may nakita man lamang ba kayo sa akin na nalungkot ako na hindi nanalo? Bakit ako proud na wala sa aking problema kahit hindi nanalo? Kasi hindi naman ako bumili ng boto, wala naman akong pera Hindi naman ako nagpahawak sa mga politiko. Kung nagpahawak ako sa politiko, mananalo yung bunyog. Di ba? Kaya lang, hindi naman ako papayag na para lang manalo, isasakripisyo ko ang prinsipyo ko. Hindi gan. Nakita niyo ba ako na malungkot ako na hindi nanalo? Wala yun. Hindi yun. Nakitaan niyo ba ako na nagsabi na dinaya ang bunyog? Dinaya? Di ba? Wala. Hindi ako diyan. Kung talo, talo. Pero alam ko na natalo ang bunyog dahil wala tayong pera. Hindi ako nagpahawak sa mga politiko. Ibig sabihin yan, kulang pa yung mga sumusuporta sa akin. Darating ang panahon, darami pa rin yan. Darating ang panahon, mananalo. Pero hindi ko isasakripisyo ang prinsipyo ko. Yan yun. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog